Masarap talaga yung ginataang langka, yung nagmamantika, yung pagkaluto. Talaga naman mapapakain ka ng marami. Maglagay lang muna tayo ng mantika na i-prepare ko na rin pala yung lulutuin ko tulad nitong langka. Bumili ako na halagang 30 pesos, sinimay ko na rin yung iba dyan, medyo malapat kasi yung pagkakahiwa. Syempre meron ding gata, sibuyas, bawang at saka luya. At yung bawang unahin lang natin na isangag yung dilis. Hindi kasi pwedeng idiretso yan sa paggisa, kailangan muna isangag natin. Para mawala yung lansa niya, hindi kasi masarap kapag kinain yan ng hindi na isangag. Medyo toasted lang yung gagawin natin luto. Hindi rin kasi maganda kapag sumobra, medyo mapait na kasi kapag kinain. Hanguin lang uli natin at magsalang naman tayo ng panibagong kawali. Pag mainit na, maglagay lang tayo ng kaunting mantika at unahin lang natin na igisa yung luya. Lutuin lang natin ng ilang minuto, kapag lumabas na yung aroma ng luya, isunod naman natin yung bawang. Pakagisa lang natin ng maigi, kapag okay na yung sibuyas naman ang isunod natin. Continuous lang tayo sa paghalo, kapag nag-translucent na yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung langka. Huwag na muna tayo maglagay ng tubig, igisa lang muna natin yung gulay o yung langka ng ilang minuto. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Pag-like and share mo naman para madami makapanood. Maganda kasi kapag ginigisa ng matagal yung gulay, after nga ng ilang minuto pwede naman tayo maglagay ng kaunting patis. At titimplahan na rin natin ng powder na paminta para manuot at magkalasa na rin yung gulay. Masarap din na lutuin sa gata yung kamansi, para din siyang langka. Continuous lang tayo sa paggisa, at kung umabot ka na dito, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. After natin na maigisa, lagyan na natin ng tubig, yung sakto lang yung dami. Ayusin lang natin para patay yung pagkaluto kapag kumulo. Nakapaglagay nga pala ako dyan ng 3 sandok ng gata. Hindi ko na nga lang na-i-record, hintayin na lang natin na lumambot yung gulay. After ng ilang minuto, heto na nga, tikman muna natin yung ating niluto kung malambot na. Kapag okay na, pwede na natin ilagay yung kakang gata. Pag naibuhos na natin yung gata, huwag muna natin haluin. At nang hindi maging malabnaw yung pagkagata, hintayin lang natin na kumulo ng ilang minuto bago natin haluin. Base lamang yan sa aking experience, kapag hinalo agad, nagiging malabnaw yung pagkagata. At nang lalo tayong ganahan, maglagay naman tayo ng siling panigang. Kung bago ka lang sa aking page, welcome nga pala, at kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Pakukuluan pa natin ng ilang minuto, medyo madami pa yung gata, para ma-achieve natin yung nagmamantika yung pagkaluto. Tapos lagyan na natin ng granule. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ganun din sa mga silent viewers na nagsha-share sa ating video, na ilagay ko na nga rin pala yung dilis. At kung nagustuhan mo at na-enjoy mo yung ating ulam ngayon, paki-like and share mo naman para lalong madami makapanood. At saka naman natin haluin. Nakapaglagay na nga rin pala ako dyan ng pampalasa, hindi ko lang na-i-video. At syempre kailangan natin tikman para malaman natin kung sakto na yung lasa ba. Sakto na yung timpla niya, at pinainin ko pa yan ng ilang minuto. At saka naman ako nagsalin sa lagayan. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Manya-manyain lang ka, lalo na kung magataya pa nga luto. Baka na nung mga lods, mga tamo pa mo.